The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Ellis Cupides. Morning, Pastor! He is so back. Dinig na dinig mo naman. At wow, mukhang nasaan ka ba, Pastor? Nasa Korea ka ba? Parang tindi ng background mo ah. Wala, nasa tabi-tabi lang tayo. Nasa Yes, tabi-tabi buhay na lang. naman buhay na naman istasyon, nag-iinit at Naku, nakita mo naman. Pati ang comment section, buhay na buhay. Sorry po kasi Damang-dama mo. baka sabihin nyo ay may Grinch ngayong Christmas. Ay, kailangan yan. Hindi porke holiday tayo sa mga isyong pambayan. Pero ngayon, holiday muna tayo ng konting minuto dahil bibigay natin to for Pastor Jeff para sa magandang balita, di ba? Pastor, meron tayong sulat Of dito. Galing sa isa nating kapatid, viewer and listener. So basahin natin siya. Sa lahat po pala ng gusto sumulat kay Pastor Jeff, hanapin niyo po siya on Facebook. Pwede rin po sa True FM Facebook page. Ito nga po ang ating Anong Say Mo, Brad, ngayong araw na ito ng Friday. Sabi niya, Pastor Jeff, ako po ay single mother sa aking anak na babae na nag-aaral po sa elementarya sa isang public school. Ako lamang ang inaasahan ng aking anak kaya pinag-iigihan ko ang aking pagtatrabaho. Hindi lang para sa ikabubuhay naming mag-ina, kundi para sa magandang kinabukasan ng aking anak. Pastor, mahirap maghanap ng trabaho at kapag may oportunidad na kumatok, tinatanggap ko. Kaya maswerte ako na nakaisang taon na ako sa kumpanyang pinapasukan ko bilang isang contractual employee. Ako'y isang single parent kaya nakakapagod pagsabayan ng trabaho at pagtayo bilang ama at ina sa aking anak. Pero mas nakakapagod yung mga tsismosa kong katrabaho na akong madalas pag-usapan. Palibhasa, mga regular na at matagal na sa kumpanya. Kaya malakas ang loob na manira ng katrabaho na contractual lamang na tulad ko. Kapag may kausap ako, agad nila akong chinichismis na karelasyon ko raw. Binibigyan nila ng kulay ang pakikitungo ko sa iba. Pero pilit kong isinasantabi ang pambubuli na ito at focus na lamang ako sa trabaho. Mas madaling hindahin o indain ang chismosang office mates kaysa kumalamang sikmura naming mag-ina. Pero hindi ko alam, Pastor, kung hanggang kailan ko matitiis na hindi patulan itong mga chismosa at bully sa aming trabaho. Ano pong maipapayo ninyo sa aking sitwasyon? Baka po bigla na lang kasing sumabog ang galit ko kapag hindi ko po ito nakayanan. Anong say mo, Brad? Galing po yan sa ating letter sender na isang single mother, si Ate Jo, si Mama Jo. Pastor? Usapang chismosa sa opisina. Mga marites at tolits pala ang topic natin. Tsaka yung bully din sa work. Bullying, Ba, no? oo. How do you manage them to control your emotions, Brad Jeff? Go ahead. Yeah. Well, Brad Ted talagang, and Chacha, matindi talaga itong ganitong klaseng sitwasyon sa opisina, no? At hindi naman po ito kakaiba. Very common to pagka ikaw ay nagtatrabaho, no? And imagine sa office, maririnig mo. Alam mo ba si ganon? Yan. Ang dami nating mga naririnig na mga chismis. Wala namang basis yung karamihan. So, yung gossip ko, kung makikita nyo, even sa Bible, silent killer siya ng relationship. Kung gusto mo masira ang isang relasyon, i-chismis mo yung kaibigan mo, no? Nakakasira din siya ng productivity sa office, ng peace sa workplace. Very subtle siya, no? Parang minsan nagdi-disguise pa siya na concerned lang ako kaya kinikwento ko. Sa mga Kristiyano, pinapadaan pa yan sa prayer request. Alam mo, may prayer request yung isa nating kapatid, ganito. Pero ang tanong, okay, paano ba natin ito mapipigilan? At paano pa tayo magre-respond bilang mga may takot sa Diyos sa workplace na may mga ganitong chismis? Ang sabi po sa isang kasulatan, ang verse natin ngayon, pakita mo, Seth, mga Kawikaan 16:28, ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. So pag tinignan niyo po yung Book of Proverbs, full of wisdom po siya kung paano natin gagamitin ang ating bibig and how we act, especially sa isang komunidad. Gossip is not just harmless talk. Nagkikreate po siya ng division, nagbe-break siya ng trust at nakaka-dishonor sa Lord. Sabi rin sa isang verse sa James 3, the tongue is a fire, a world of evil among the parts of the body.
So pag tinignan po natin, since nagkikreate siya ng division, sinisira niya ang katotohanan, at dinidishonor niya si Lord, paano po natin to mapaglalabanan? Number one, guard your words. Ikaw mismo, sino yung nagsulat? Si Tina, no? Ikaw mismo, Tina. Jo. Ate Jo. Si Ate Jo. Si Jo. Ayan, Jo. Ikaw, Ate Jo, i-guard mo rin yung words mo. Kasi minsan, na-chismis ka, babalikan mo. Mag-chismis ka rin. So, i-guard din natin yung ating words. Think before you speak. Alam ko, nabubuli ka. Alam ko, na-chismis ka, Ate Jo. Pero siguro, before you retaliate, before you respond, maybe sa Facebook yan, or physical ka rin magkukwento, guard your words. Number two, refuse to participate. Sabi rin sa isang Proverbs, without wood, a fire goes out. Pag wala raw panggatong, namamatay yung apoy. Pag wala ring gossip, namamatay yung away. So, pag may nagkwento, okay, ng buhay mo sa ibang tao, huwag kang maki-participate, huwag ka na maki-add sa gulo. At pangatlo, tanong mo sa sarili mo, totoo ba yung sinasabi nila? Kasi kung may basis na katotohanan, edi baguhin mo. Kung wala, I think mamamatay din yan pag walang, sabi nga sa isang kasabihan, it cannot hold waters. Butas yan, hindi yan tatagal kung yan ay walang bahid na katotohanan, Ate Jo, yung mga kinikwento sa'yo. Eventually, birds of the same feather, sila magsasama-sama. And okay lang yun kung hindi mo sila kasama. And naiintindihan kita, Ate Jo, napakahirap sa isang opisina na chinichismis. Pero let me tell you something. The Lord will avenge you. Si Lord ang magtutulak, si Lord ang tutulong sa'yo. Amen. Kaya sabi rin sa Bible, do not take revenge. I will avenge for you. Again, Amen. Ate Jo, alam kong mahirap ang sitwasyon mo, pero isipin mo, yung anak mong magugutom, pagka pinatulad mo yung mga ganyan chismosa, kaya mo na sila mag-chismis. Kung walang katotohanan, walang bearing yan. Ulitin ko, mga Kawikaan 16:28, ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Amen. Tayo manalangin, Panginoon, dinilipap namin siya sa Ate Jo. Tulungan niyo naman po siya, makayanan yung mga chismis, bullying sa opisina. Alam ko naman kung professional na opisina yan, may HR yan, na pwede niyang dulugan. At Panginoon, dinadalangin namin, manatili siyang tapat sa kanyang trabaho at the truth will set her free. Tulungan mo siya, Panginoon, malabanan ng mga challenges na to para sa kanyang anak. In Jesus' name. Amen. 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 Lord, we pray para po kay Brad Jeff. Bless his mission. Alagaan niyo po siya lagi at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kagapay sa kanila pong simbahan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bantayan niyo po lagi si Brad Jeff, ang kanyang kalusugan especially. Brother Yes, Jeff, Brad Ted. Brother Jeff, pwede ba akong magdagdag lang dun sa advice mo kay Ate Jo? Please. Yes. Ito lang bilang Sanay na sanay ka dyan, Ted. bilang nakatatanda lang kasi Of course. 'di ba sa traffic nga yung mga road rage, 'di ba? Yung mga may anger management issue, 'di ba? Correct. Yun minsan talagang Hindi mo napigilan. Spur of meron the kasi moment. mga tao talaga na may problema na doon sa anger management Oo. kinakailangan talaga ng professional help, 'di ba? Yes. Pero dito sa ganitong Correct. issue kasi, Brad, ang akin lang dito is that para ka kasing bulkan na naghihintay sumabog dyan. So sa akin, baka naman Yes. meron kang close either sa iyong, dapat meron kang malabasan nitong iyong hinahinaing nito. Dapat mailabas mo yan. Correct. Kasi kapag napuno ka dyan, baka bigla ka sumabog. Oo. Kapag hindi mo nailalabas yung galit mo so siguro you can talk to, baka meron kang best friend Yes, or amen. kapamilya mo o sino man na maaari mo o kaya sa Diyos. Pwede naman yun, di ba, Brad Jeff? I mean, parang mangumpisal ka. Magsabihin mo, ibulalas mo lahat ng sa loobin mo. Sabihin mo through words para mailabas mo yung himutok mo at ma-release mo to. Di ba? Pwede kang ikaw lang mismo mag-isa. Sabihin mo yan. Ang niloloob mo para ka nangungumpisal. And definitely, mararamdaman mo yung release ng steam. Oo, sa loob ng iyong damdamin. Yan ang payo ni... Ted, Very well Ted, may said. isa akong advice na narinig sa isang psychiatrist. Mm. Tama ka, Brad Ted. Kung wala kang madulugan, isulat mo. Oo. Isulat mo lang. Parang kami journal. kinakausap, Journal. hindi. Journal mo lang. And nakakapag-vent out ka. Tama. Yun lang sa akin din bilang pero napakaganda ng Ang ganda ng mga sinabi ni naitugma mo na Pastor. Bible verse, no? Kung ano ba nasusulat, pero doon din man sa
practicality nito, Brad Jeff, marami tayong ganyan-ganyan pareho dinadaanan. Minsan, pikon na pikon ka na. Pag hindi mo ito nailabas, baka sumabog ka. Tama. Opo, ha? Oo, importante Okay. na meron kang makakausap na mapagkakatiwalaan. Correct. Tapos after mo ilabas, yung sinasabi mo, nilabas mo na, nakaiyak ka na dun sa trusted friend mo. Isipin mo yung bayarin. Talagang di ka mapapaalis sa trabaho niyan, B. Aalalahanin mo yung mga bayarin, ang mga gastusin. Oo. Oo. Yung practical side. Yes, yes. Saka yun ang pinakamaganda, yung iyong ang kausap mo yung true best friend mo, Yes. si Jesus. Yeah. Amen. 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 Oo, na, laging kahit saan lugar, Pwede mo siyang kausapin. kahit anong oras. Okay, so Brad, na-miss din kita, Brad. Ay, talaga naman. I miss you, Brad Pitt. Araw tayo din nagkita. Nax, ang sweet naman itong dalawang to. Baka pag nagkita kayo, magyakapan pa kayo ng mahigpit niyan, ha? So Brad Jeff, anong paraan para sumulat sa iyo ang tulad ni Yan. Ate Jo na humihingi ng gabay at patnubay? Go ahead, Brad. Yan po, tuwing MWF, Monday, Wednesday, and Friday, sinasagot po natin yung mga concern nyo sa Anong Say Mo, Brad. Sumulat lang po kayo sa Facebook ko, no, pastorjeff.ph. I'm sure lahat naman po tayo may Facebook. Meron din po akong personal na Facebook, yung Jeff Eliscopides. Isulat, iliham nyo lang doon. At kung medyo professional ka, email, yun naman po, yung pastorjeff.ph@gmail.com para po sa mga concerns nyo, mga tanong, sasagutin po natin yan sa abot ng makakaya ng Biblia na ma-explain ko para sa inyo. Okay. At saan ang iyong saan ang iyong service this weekend? Well, Brad Ted, magkita-kita tayo pag Sabado. As usual, sa Sunday pa, sa Sabado po. Rebuild City Church, Facebook at YouTube po yan. Bukas, alas 4. Magkita-kita po tayo sa ating online service. Pag linggo po, wala po kaming service ngayong linggo sa Fairmont. Huwag po kayo pupunta ng alas 10. Wala pong simba ngayong linggo sa Fairmont sa Rebuild City Church. So, Ted? Okay, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Salamat na marami, Brad, and I miss you. Maraming salamat, Brad Ted. May gusto lang akong batiin. Okay lang ba? Sure, Habang sure. ko lang. Oo. Si Danny Palomike. Ayan. Everyday nakikinig daw to. Si Leia Palomike, yung kapatid niya, pinababati ng tita ko, Maribeth Abelio. Ayan. Maraming salamat, Brad Ted. Alright, at ito nga, nandito ako ngayon kala Rosco Odulio, birthday ngayon. Happy birthday, Rosco Odulio. Happy Inaalala ko yan. God bless you. birthday! All right, sige. So thank you so much, Brad Jeff Eliscopides.